Merong 3 bata din na tumulong sa amin, so bibigyan din natin sila. Bilang papasalamat na rin sa kanila, kusa din natin silang bibigyan. Salamat kita. Salamat kita. Sige, thank you. Ito yung bubo na sinasabi namin. Ayan. Ito siya. Hindi ko alam kung bakit nila tinatawag na bubo. Last na kawayan na So, hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. So, sa ngayon ay babalik na naman ulit kami sa Naaway Islands kasi meron kaming ipapagawa na parang palaisdaan din siya. Yung mga kawayan na yan ay dadalhin namin doon sa Naaway Islands kasi ipapagawa namin ng bubo. Basta yun yung tawag sa amin, hindi ko alam kung ano ang tawag sa inyo. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung itsura niya. So, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo kung ano yung sinasabi ko na bubo, na isa sa mga paraan para panghuli ng isda kapag nakarating na kami doon sa Naaway Islands. At ayan, dandahan na nga pala nilang nilagay ang mga kawayan sa pump boat kasi napakadulas talaga ng putik. Ito nga pala ang isa sa mga naisipan namin na gawing kabuhayan kasi malapit naman kami sa dagat at para na rin magamit namin yung pump boat. Sayang naman kasi kapag masira lang na hindi namin mapakinabangan. Dito ko nga pala nilalaan tuwing meron akong sahod sa Facebook. Bumibili ako ng pangkabuhayan namin na magamit namin sa bandang huli. Pero uulitin ko lang po ha, hindi po kami mayaman dahil nakasahod kami sa Facebook. Hindi naman kasi ganun kalaki yung sahod ko. Kung tutuusin, sapat lang sa pang-araw-araw namin. Lalo na't meron akong mga kapatid na nag-aaral sa elementary, high school at sa college. So yun, nilalaanan ko talaga yung pangkabuhayan namin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan to sa Facebook. Para sa bandang huli, kapag wala na to sa Facebook ay meron kaming naipundar. So yun yung nilalaanan ko ng pera. Hindi ko lang po siya basta-basta ginagastos ng kung saan-saan. Nilalaanan ko talaga yung pangkabuhayan namin na magamit namin sa bandang huli. Dito na ulit kami sa Naaway Islands at isa-isa na nilang binaba ang mga kawayan na gagawing bubo. At ayan, ibababa na nila ulit yung mga kawayan na kinarga nila kanina. Anyway, ang paggamit nga pala ng bubo ay nilalagay po siya sa malalim na part ng tubig dagat. Pagkatapos, lagyan ng mabigat na bagay like mga bato na hindi siya makaalis sa ilalim ng tubig kung saan siya nilagay. Pagkatapos, lagyan na rin ng pamain sa loob para yun yung habulin ng mga isda para pumasok sa loob. So, yun lang din naman yung alam ko kasi yun din yung sabi nila. Correct me if I am wrong na lang. Naibaba na nga pala nila yung mga kawayan sa pump boat at ayun, ito na lahat. So, yun yung ipapagawa naming bubo. 9 na piraso lang ng kawayan ng aming dinala kasi yun lang yung ipapagawa namin. So, ipapakita ko nga pala sa inyo yung tinatawag na bubo. Isa nga pala to sa mga way kung paano manghuli ng isda. Ang sabi nila, hindi naman to illegal kasi mga malalaking isda lang naman yung pumapasok dito. Ito yung bubo na sinasabi namin. Ayan. Ito siya. Malaki lang po siya. So, ganyan yung itsura niya. O, tapos, hindi ko alam kung bakit nila tinatawag na bubo. Yun o. Diba yung bubo? Basta, understood naman kung ano yung bubo. Basta ito ang isa sa mga pamaraan kung paano manghuli ng isda. Again, ano lang po guys ha, mga malalaking isda lang po daw ang pumapasok dito. So, ito po siya. Di ko alam sa iba, baka familiar din to sa inyo. Bago ko lang kasi siya nalaman na may ganito palang pamaraan ng panghuli ng isda. So, dito daw pumapasok yung isda sa butas na to. Kapag pumasok dito sa butas na to, hindi na daw makakalabas yung isda. Siguro kung bakit nila tinatawag na bubo kasi kapag pumasok yung isda dito, yun, bubo lang na isda makapasok dito. Kasi hindi na siya makalabas. So, dun ko nilalaan sa mga bagay na pwede namin mapagkitaan sa huli. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang Facebook. So, ito ang isa sa mga naisip ko na ipapagawa. Yan, grabe ang ingay. Ayan, tingnan nyo. Sobrang lakas kasi ng alon. Ipapagawa namin yan and then babalikan lang namin siguro mga next week na naman ulit. Magme-message lang sila kung natapos na nilang nagawa. Pinagawa na lang namin kasi hindi naman kami marunong gumawa nun. Pagkatapos na magawa nila, syempre babayaran namin. Tig 400 yung isa nito. Isang ganito is 400 yung yung presyo niya. Bali nagpapagawa kami na 12 na ganito. At dahil nahatid naman namin ditong kawayan, pauwi na kami and babalik lang kami next week. So, yun, kakarating lang namin yun, nandito na kami ulit. Dahil mayroong mga bata na tumulong sa amin sa pagpababa ng mga kawayan, so bibigyan din natin sila ng kaunting papasalamat para sa kanila. So, Salamat kita. Hi Danay, sa ka-vlog ko. Salamat kita.
Merong 3 bata din na tumulong sa amin, so bibigyan din natin sila. Antayin lang natin sila at bibigyan din natin. Kahit hindi namin sila sinabihan na tumulong kayo, ganito, ganyan, pero kusa talaga silang tumulong. Bilang papasalamat na rin sa kanila, kusa din natin silang bibigyan. Sobrang sobrang sisipag ng mga bata na yan. Kakaiba talaga sila. Yung ibang mga kabataan na kagaya nila, nagsa-cellphone, gala-gala kung saan, pero sila, grabe. Bata pa lang pero marunong na maghanap buhay. Silang dalawa nga pala, isa rin sila sa tumulong sa pagpababa ng kawayan na dinala namin doon sa Naaway. So, bilang papasalamat, bigyan din natin sila. Salamat na. Ay mga. Si tatag na inubi ha. Sige, thank you. Sige lang. Oo. So, yun lang guys, pauwi na kami. Thank you so much sa panunood. Maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsusuporta at sa panunood ng aming mga videos. Mag-ingat kayo palagi. God bless.